At nandito rin ang ating kaibigan, ang former, what do I address you at? Secretary or Senator? Basta ang ating kaibigan, former Secretary, former Senator, Mar Roxas. Okay, so ayan, nakita nyo, no? Si Mar Roxas at itong si Presidente Bongbong Marcos nagkita sa launching of the PhilHealth's Yaman ng Kalusugan Program. Tinatawag nila itong YAKAP. At itong vlog na ito ay hindi lang pag-uusapan natin itong pagkikita ni Mar Roxas at ni Bongbong Marcos. Pag-usapan rin natin kung ano ang reaksyon ng taong bayan dyan. I think this event is held sa isang mall. No? I'm not so sure kung saang mall, pero may napapansin po tayo. Kasi si Bongbong Marcos, no, kaway na naman sa hangin. What do I mean by that? Meaning to say, nakikita natin ang mga reaksyon ng mga mukha ng mga nandoon sa program, wala talagang ka-reaksyon o kilig naman na nandyan ang presidente. Hindi pinapansin si Bongbong Marcos ng taong bayan. Kasi, duda ko rito, they are not satisfied of his performance. Especially, itong the recent kung ano yung nangyari patungkol dito sa baha. Nasabi pa nga niya, ang baha raw new normal na yan. Kaya ikaw Bongbong Marcos, deserve mong magkaway-kaway sa hangin. Deserve mo. Okay? Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so bakit ba dapat nating i-vlog itong mga pangyayaring ito? Itong isang event ni Bongbong Marcos, launching of the PhilHealth Yaman ng Kalusugan, ipakita natin sa mga loyalista, sa mga dilawista, sa mga dilawan, pinklawan, at sa mga vloggers ng mga bangag dyan at mga Insaymada vloggers, mga vloggers rin ng mga tambaluslos, ipapakita ko sa inyo bakit ang taong bayan isinusuka na po itong si Bongbong Marcos. Ito yung nagpapatunay, ito yung ebidensya na wala nang gusto kay Bongbong Marcos. Meron mang pumalakpak, meron mang mag-smile, that's out of respect na lang. Kitang-kita dito sa video na ito. Itong ipapakita ko sa inyo mismo, ito yung nagpapatunay na wala na talaga. Dapat nang palitan itong presidenteng ito kasi nagmukha na siyang clown o katawa-tawa sa kanyang mga ginagawa. New normal ang baha. Talaga. Ito, without further ado, pasok bangag. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Tingnan nyo ha. Ayan, unang kamay.
Tingnan nyo ang reaksyon ng tao. Yung nakayo si Lola nga, nakayuko, Nakayuko. Nakayuko sa ilalim, Unang kaway pa, wala nang pumapansin, Yung isang ang tao, si Mama, nakatalikod. Nakatalikod, Tayo, mag-o-observe lang tayo sa nangyayari, Magko-comment lang tayo. Tingnan nyo, Instead, pagtawag ni Bongbong Marcos, kung ikaw ay nirerespeto ng taong bayan, dapat dyan, nakapalibot sa iyo, tumayo na yan. Ayan, nakaupo lang sila. Pag ganon-ganon pa siya, wala namang pumapansin. Kawawa siya sa? Patuloy. Tingnan niyo yung mga reaksyon, Wala talaga. Normal yan kasi yung mga nagvi-video dyan, yung mga netizen dyan na naka-video, i-upload na naman yan kung ano-anong meme na naman ang gagawin. Sige, patuloy. Wala talaga, guys. 'Di ba? Naalala ko pa nung 2022 election. Grabe. Yung tao kapag makakita ni VP Sara at ni Bongbong Marcos, nakikilig sila sa tandem. Nakikilig sila at atat na makita, mayakap si Bongbong Marcos. Pero ngayon, anong nyari? Anong nyari? Tingnan nyo, wala talaga. Walang ka-life-life. Wala. Alam ko, itong si Bongbong Marcos, mafe-feel rin niya ito. I know, mafe-feel rin niya ito. Kasi iba yung feeling nung 2022 election, iba yung feeling sa ngayon. Paglabas niya sa Malacanang, ganito na po ang tao. Hindi niya in-expect na ganito na. Wala na. Galit na lahat. Galit na lahat. Tuloy. Ayan, yung isa yung mamang naka-green, Akala ko si Bongbong Marcos ang pinicturean. Yun pala yung nasa likod. Grabe ka naman, sir. Yung sa likod pa yung pinicturean. Wala. Tingnan nyo ang reaksyon ng tao. Correct me if I'm wrong. Kung yun ang aking obserbasyon dito sa pananaw ko, wag na tayong magbulahan. Harap-harapan na yan. Tingnan nyo yung kamay niya, nakataas. Anong response ng tao? Wala. Kaway-kaway siya sa hangin Wala namang kuwa-kaway sa kanya. Di ba? Kawawa talaga. Plus yung issue pa sa Tantoko. Hindi nila sinasagot. Lalong, ayan, nilangaw. Wala nga tao sa taas. Tingnan nyo. Nandyan si Marojas, nakaupo. Si Marojas, pinalipat. Doon ka umupo, sir. Hindi ka dito. Dito. Si Marojas yun, Ladies and gentlemen. Ito na, tinawag na si Bongbong Marcos, Tingnan natin kung papalakpak ba ang tao kung tatawagin siya. Ito. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand. Bakit walang gana? Bakit walang gana? Dapat may banda. Dapat ang pagtugtog kayo ng banda dyan And R. Marcos Jr. Walang gana. Hindi nga tumayo yung nasa likod. Itong naka-green na babae, yung nasa harapan, duda ko rito, parang, Makaleni siguro ito. Hindi, walang ganang pumalakpak.
Pasensya na mama kung sino ka, pero ikaw lang ang ano ko, i-example ko. Yan no? Walang ganang pumalakpak si Madam. Parang ba ganun lang. Okay. Kung sino ka man, Madam, shoutout sa iyo. Salamat, Secretary Ted Herbosa. Wala talagang gana sila, guys. Gumaganon lang, oh. Yung kay Tatay Digo, parang rockstar, sumisigaw yung tao. Kalihim ng DOH. Please take your seat. Please take your seat. Yung style niya. Yung style niya. Na, yan, ganyan yung style niya eh. Usap-usap yan siya. Nakalimutan daw na sasabing, please take your seat. Ay, nako. Parang magmukhang nakatayo talaga lahat ba? Dr. Mercado ng PhilHealth na siyang namumuno at na nagpapatakbo nitong ating bagong programa. Mamaya, ano yan ha? I-acknowledge dyan si Mar Rojas. Secretary Benny Laguesma ng DOLE ay nag-uusap kami, excited siya kasi ang malaking sektor na matutulungan nitong bagong yakap, na itong bagong programa na yakap ay ang ating mga manggagawa. Kaya madakilang tulong itong yakap. Ano yung issue sa PhilHealth? Ano yung pera sa PhilHealth na ginamit ng ibang programa? Sagutin nyo muna yun. Diba? Parang wala na kami tiwala dyan eh. Nakakatuwa naman at talagang yun ang... Sila lang talaga ang pumalakpak. Gumanuno. Sila lang talaga ang pumalakpak ng ano. Yung iba wala eh. Aming mga habol na matulungan. At Secretary Decgo na nagtumulong sa atin, together of course with PhilHealth and DOH, nabuuhin itong bagong programa na ito. Actually, hindi mo mabiblame eh. Bakit ang tao galit dito sa nangyari sa PhilHealth eh. 'Di ba? Pumutok yung issue. 'Di ba? Na ginamit malaking pera ang kinuha sa PhilHealth. Imagine that one. Pera yan ng taong bayan. Kinuha nyo, ginamit nyo sa pagtatayo ng mga bridges. Ano? Ano koneksyon? Tapos si Claire Castro, dinefend pa ni Bobong Castro. Nasabi ni Bobong Castro, sabi niya, kung hindi tayo magtatayo ng bridge dito, hindi naman tayo makakapunta sa ospital. Naku po. Dinefend mo pa talaga. At nandito rin ang ating kaibigan, ang former... what do I address you at? Si Mar Rojas to eh. Mar Rojas, huwag kang masyadong magpapaniwala dyan ha. Plastikan yan ha. Plastikan yan. Secretary or Senator? Secretary raw o Senator? Basta ang ating kaibigan na former Secretary, former Senator, Mar Rojas, at ang lahat ng... Si Mar Rojas. Akala ko ba traffic aid ka na, Mar Rojas? Nandito pala sa PhilHealth. Nag-upgrade na. From traffic aid, naging PhilHealth na. Lahat ng mga nakikilahok dito sa ating bagong programa. Ang katotohanan, hindi naman talaga ito bagong programa. Ngunit ito'y dating programa na pinalawak namin ng husto. Dahil po, sa aming karanasan... Pinalawak, pero kinuha nyo yung malaking pera sa PhilHealth? Paano naging malawak yun na kinuha nyo yung pera? Utuhin mo pa kami. Sabihin mo yan sa asawa mong gasol, ha? Sabihin mo na sa asawa mong gasol. Huwag kami. Kilala naming mga galawan nyo. Ang nangyayari, bakit masyadong mataas ang mortality rate kung tawagin sa mga malalaking ospital, sa regional hospital, sa mga provincial hospital? Pagka yung pasyente, ba't ang daming namamatay? At nagtatanong kami, ang sagot sa amin, simple lang.
Simple lang. Paano hindi mamamatay? Na wala kayong perang binibigay. Kinuha nyo eh. Ginastan nyo eh. Pinatayo nyo ng bridge. Pangkalusugan yun sa taong bayan. Tinayo nyo ng bridge. Yeah? Paano hindi mamamatay? Hindi yun na, actually, Bongbong Marcos ha, yung sinabi mong namamatay na pasyente, hindi yun namatay dahil sa sakit niya. Namatay yun dahil walang pera. Pasensya ka na ha, na may laughing effects ha. Pasensya ka na. Ganun ang ano ha. Hindi ko pinagtawanan dahil namatay siya ha. Pinagtawanan ko kasi po, hindi po right ng isang tao na namatay siya kasi walang pera. May gobyerno. Dapat, sana, nabuhay siya. Dahil may gobyerno tayo. Namatay siya. Paano? Kasi, walang gobyerno. Walang gobyerno. Diba? Walang gobyernong tumulong. Paano hindi mamatay yan? Dahil napakalayo ng ating malalaking ospital doon sa kanilang pinanggagalingan. At kaya napakahirap makapunta kahit na may kaunting nararamdaman. Malayo na rin yung ospital kaya tinayo nila ng bridge. Tama nga si Castro. So anong ginawa nyo sa budget sa DPWH? Di ba? Nagtataka, bakit talaga sa PhilHealth kayo kukuha ng pera? Hindi si Bongbong Marcos ang ang pinagbibintangan ko dito, personally siya, hindi. Ang buong administrasyong Marcos, in general po ito. Saan po napunta ang budget para dito sa DPWH na magtatayo ng bridge? Bakit kailangan kumuha ng budget sa PhilHealth? Kalusugan yan ng Pilipino. Itong pera dyan, budget for PhilHealth. Tapos ngayon, may pautot kayong launching sa yakap-yakap na yan? Yakapin yung sarili nyo. Ay sabi, hindi na bale. Dahil napakalayo, kaya kailangan ko maghanap ng mag-alaga ng mga bata, hindi kailangan ko mag-off sa trabaho, kaya magbabayad ako ng pamasahe, lahat-lahat. Kaya kaya namin sabi, pagdating dito sa amin, sa ospital, malala na masyado ang karamdaman nila. Wala na kaming magawa. Basta't inaalagaan na lang, ang tawag sa mga doktor, make comfortable na lang. Paano hindi magkakasakit ang mga taong bayan? Ang dumi-dumi ng baha, hinayaan mo, sabihin mo pang new normal? Nakasakit sila. Sabi, paano natin may iwasan yon? Dahil kailangan ibaba ang healthcare natin na hindi lamang sa malalaking ospital, kung hindi sa mga maliliit na mga clinic. Uy, madam, bakit ka nakasimangot? Yung isa, naka-stripes. Sabi siguro ni Manang, ano mga pinagsasabi nito? Tingnan yung dalawa. Nakasimangot. I don't know lang ha. Hindi ko sila ihuhusgahan. Pero bakit nakasimangot? Parang ayaw nila yung sinabi ni Bongbong Marcos. Bulahin. Sabi nito isa. Baka lang, analysis ko lang ito sa mga mukha nila. Pulahin mo, nene mo. Nek mo. Maliliit. Ang tawag natin dati, RHU. Yung isa talaga, nakasimangot, gano'n, no? Yung Rural Health Unit. Ngunit hindi talaga masyadong nalalagyan ng doktor at saka ng nurse at saka midwife. Ano po itong isa? Nakaganon. Utuhin mo, lolo mo. Yung mga RHU natin. Kaya hindi natuloy yung programang yun na mabuti. Kaya ito ngayon ang aming ginagawa. Dahil ang karamihan, siguro mga 80-85% ng reklamo ng may nararamdaman ay simple lamang, hindi naman komplikado.
Titignan lang ng doktor, mabibigyan lang ng gamot, sasabihan, magpahinga ka ng konti bago ka papasok ulit. Kayang-kaya yun sa hindi kailangan pumunta pa sa regional hospital, sa tertiary. Tingnan nyo. Ganyan lang ang treatment niya eh. Papahinga ka lang. Ganun. So, dapat hindi raw pumunta yun sa main hospital. Doon lang sa kanila. Dahil pahinga ka lang. Ganun lang. Ganyan na ba ang trato mo sa taong bayan, Bongbong Marcos? Kung sa Bisaya pa yan, nakaminos na ka sa mga tao? Ganyan lang kababaw ang pagtingin nyo sa mga Pilipino? Kakahiya ka? Hospital, sa provincial hospital, kaya naman doon sa mas maliliit. Kaya ito yung aming ginawa. Binaba natin ang serbisyo ng healthcare natin para mas malapit doon sa... Wala ito? Palpak rin ito? Totoo lang. Itong yakap-yakap nila. Nakita ko na ito. Palpak ito. Ang gagalingan ng ating mga magiging pasyente. Ito that's my own analysis that's my opinion, okay? At hindi na kailangan magpa-confine sa malalaking ospital. Kaya maayos na yung problema nila. Kaya yan ang layunin talaga. Ano ba talaga? Yan ang Akal mo makasalita? Yakap program. Kaya karagdagan pa doon, kasama maraming tayong ginawa. Yung nagdagdag tayo ng mga testing, kagaya ng naipaliwanag ng ating mga tagapagsalita kanina. Walang nakasmile. Nakasimangot lahat. Yung isa si ate si ate inaantok na. Inaantok na si ate Parang masakit naman yung ulo ko sa iyo. Ay marami na 13 laboratory tests, 6 na cancer screening, kabilang na rin ang mammogram, liver ultrasound, low dose chest CT scan, colonoscopy, at pati na yung gamot. Useless yung speech niya, no? Nagsasalita siya ng mga ganun ba? Hindi naman yun naiintindihan ng tao. Pag-usapan mo yung realidad ng tao. Bakit mayakap? Anong purpose ninyo? Yun. Yung what is really happening on the ground, yun ang pag-usapan mo. Iwasan natin at dinagdagan natin ang mga gamot mula sa 54 na gamot, naging 75 na ang gamot. Wala kaming paki dyan. Ang paki nila, makalibre kami ng pambayad sa hospital. Yun ang paki ng tao. Covered ngayon ng PhilHealth. Kaya yan ay pumalakpak rin yung mga bayaran doon laking maitutulong natin sa ating mga kababayan. Tingnan niyo yung mama nakaganon Gago ka. Galit na galit. Tingnan niyo ang reaction nila Tingnan niyo talaga yung reaction nila. At mas malaki na ang coverage. Kasama din dyan, ang malaking reklamo dati sa PhilHealth ay napakahaba ng mga pila at nag-aantay masyado yung mga so anong ginawa mong solusyon? Tao para makuha nila yung kanilang claim. Ngayon, talagang pinupursige namin na mag-digitalize ang PhilHealth para hindi na kinakamay. So paano na yung mga senior citizen natin dyan? Mahihirapan na naman dyan. Na dapat sila yung unahin. Kasi yung digitalization yan, wala kong problema dyan. Okay yan. Pero what about itong mga senior citizen natin? Kasi sa national ID nga nahihirapan ang mga senior citizen Yung style nila na online na yung national ID. Dati, sa panahon ni Tatay Digong, papupuntahin lang doon sa opisina sa munisipyo, malapit. Ngayon, gusto nila online. Nahihirapan yung iba Yan ang problema. Especially itong mga seniors natin. 'Di ba?
Ang mga registration, ang mga konsultasyon, ngayon nagagawa na online. Hanggat lahat. Yung mga registration, pwede nang online. Siyempre, kung magpapatingin ka, pupunta ka, magpapatingin ka sa doktor. Pero lahat ng record mo, online na. Kaya pagka nabigyan kayo ng prescription, ay hindi nyo kailangan kunin doon din sa ospital kung saan mo nakuha yung prescription. Kung saan ang malapit na PhilHealth accredited na pharmacy, doon na lang kayo kukuha. Meron kayong bibigyan kayo ng QR code. At yung QR code na yon, basta ipakita ninyo doon sa lugar na yon, makukuha nyo na yung gamot. Kaya kasama yung digitalization dyan. Lahat po ito ay mga natutunan nating leksyon nung nakaraang pandemya. At nakita natin nung panahon ng COVID, nakita natin kung ano yung pagkukulang ng ating healthcare system, kung ano yung mga kailangan patibayin, ano yung magandang nangyari. Kaya ito yung aming ginawa. At para pinalalapit natin ang healthcare system natin sa taong bayan para naman, unang-una, sila ay magpapatingin kaagad kapag sila ay may nararamdaman. At bukod pa doon, makakatulong pa tayo kung sakali man kailangan silang magpagamot, ay tinutulungan natin sila para pagpamura ng gamot, para bayaran na ng insurance, ng PhilHealth, yung mga gamot at saka yung mga ibang test at yung mga ibang serbisyo. Lahat po yan ay sa aming layunin na talagang pagandahin ang healthcare system natin dito sa Pilipinas. At sa palagay ko, dito pagpatuloy ng yakap na programa ay mararamdaman ng taong bayan na ang pamahalaan ay nandito at ginagawa ang lahat at ginagamit lahat ng kakayahan ng buong pamahalaan upang tulungan kayo, lalong-lalo na kapag kayo ay may sakit. Hindi ko makalimutan ang payo sa akin ng aking ama. At sinasabi niya sa akin, ang alalahan. Buti pa yung ama mo. May malasakit dati. Ikaw, huwag mong drama-dramahin kami, ha? Mo yung healthcare. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Magpa-hair follicle test ka na nga. System natin. Sabi niya dahil kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, kapag ikaw ay may sakit, hindi mo mararamdaman ang inyong naging pagsisikat na iyong maging pagyayaman. Hindi mo ano yung sakit mo, Bongbong Marcos, na may mga parang yung ngipin mo may dugo, di ba? Tapos may residue dito sa ilong. Oh. Masakit rin yun, di ba? Hindi na, nagtatanong lang kami kung sakit ba yun kasi may dugo yung ngipin mo eh. Yung one of the pictures and videos. Tapos may residue dito, di ba? O kaya magpa-hair follicle test ka na para malaman ng taong bayan na ikaw ay malinis, di ba? Di ba? may enjoy pagsama sa inyong pamilya at lahat ito ay mas mahalaga sa yaman, mas mahalaga sa sikat. Kaya't yan po ang binibigyan namin ng prioridad, ang ating mga kababayan na sila ay maging healthy, sila ay may malalapitan at may tutulong kapag sila man ay magkaroon ng karamdaman. Ako sana magtagumpay itong yakap program nila. Yan lang sa akin. Pero, wag na kayong umasa rin. Ang taong bayan ba? Oh. Wag kayong masyadong umasa kasi maraming beses na tayong pinaasa nitong si Bongbong Marcos. Ako, I am hoping na itong kanilang programa na yakap sa PhilHealth ay talagang makapagtulong ng taong bayan. Pero, wag niyong masyadong taasan ng inyong expectation dito sa programang ito baka masasaktan lang kayo. Yun lang ang aking payo, okay? If this will benefit all of us, then that's good. Pero kung hindi ito
kung pumalpak ito ay pumalya, at least hindi tayo masyadong nasasaktan kasi advice ko sa taong bayan, huwag na kayong umasa. Okay? Huwag na kayong masyadong umasa. Tama. Tulungan niyo po kami. Ang isa pang bagay, Ano, tulungan niyo po kami. Kayo yung tutulong sa amin. Bongbong Marcos, presidente ka, tapos sasabihin mo, tulungan niyo po kami. Tulungan namin yung PhilHealth o kayo yung tutulong sa amin? Baby. Ano na, rewind konti. Patras tayo. Bakit nasabi niya yun? talaga sa sikat. Kaya't yan po ang binibigyan namin ng prioridad. Ang ating mga kababayan na sila ay maging healthy, sila ay may malalapitan at may tutulong kapag sila man ay magkaroon ng karamdaman. Tulungan niyo po kami. Bakit ka tulungan niyo po kami? Ay naku. Bongbong Marcos. Nagpahalal ka ng presidente para tulungan ka namin? Akala ko ikaw yung tutulong sa amin. Naku po. Ayan, nung nag-speech siya, humingi ng tulong sa atin, tulungan niyo po kami. Naku. Sablay talaga. Sa pang bagay na kailangan natin talagang tugunan. Kayong mga nanonood dyan, tulungan niyo si Bongbong Marcos. Kasi hindi na niya kaya. Kailangan malaman ng tao na merong ganito. Kung minsan gumagawa kami ng programa na maganda, ngunit walang nag-a-avail dahil hindi... Sige nga, ano kami, we are hoping na maging successful ka niyan. Pero hindi kami aasa, ha? nila alam. At kung alam man nila, hindi nila alam kung paano gagawin. Pero kung alam man nila, hindi nila alam. Ulit. Na? Kung alam man nila, hindi nila alam kung anong gagawin. So, hindi nila alam. Ulit. Gawa kami ng programa na maganda, ngunit walang nag-a-avail dahil hindi nila alam. At kung alam man nila, hindi nila alam kung paano gagawin. Saan sila pupunta o saan... Kung alam man nila, hindi nila alam kung anong gagawin. Ano ba talaga? Ang gulo-gulo ng utak mo. Pa-hair follicle test ka na nga. Sige. Mukha yatang lumala ka na eh. Pa-hair follicle test ka na. Para naman kung sa ganun, ikaw una ang mag-avail dito na, ano tawag doon? May sakit ka na eh. Diba? Aayusin ka nitong programang ito. Okay? Magpa-hair follicle test ka para malaman natin kung malinis ka ba. Yan ang totoo. Kasi para matapos na yung issue na yan, di ba? Ano yung website na pupuntahan nila? Ano yung eGov app? Kaya gagamitin po natin lahat ng pasilidad ng pamahalaan upang ipalaman sa taong bayan na may ganitong klaseng programa at ganito ang pag-avail kung ano yung pangangailangan ninyo. Kaya po, i-download nyo na po yung eGov Super App. Dahil na-download ko na yun, yung eGov Super App nyo kasi nag-download ako sa national ID ng mga parents ko eh. Naglalag. Sobrang lag. Try nyo. Download nyo yung eGov na yung kung saan nandoon lahat yung sa government. Diba? Sobrang lag po. Tapos, hindi nga, marami pang bug yung nila. Yung website. Download po ninyo, lahat po ito, halos lahat, kasi kailangan magpatingin sa doktor, pero halos lahat, yung registration hanggang sa pagkuha sa parmasya ng inyong gamot, lahat ay magagawa na online. Pagka nasa inyo na yung eGov app, para mas madali naman, hindi nyo kayo babiyahe mula sa inyong tinitirahan hanggang sa malalayong mga capital city, sa malalaking regional center, doon na lang po kayo. Kaya't
Ito po ay para mas madaling mag-avail lahat ng ating mga kababayan dito sa ating bagong serbisyo na ito, dito sa ating bagong programa na ito. Kaya po ay sana pagpatuloy ninyo na Pagpatuloy ninyo na tulungan siya. parabihin ang ating mga yakap program areas, at ito po ay mararamdaman po ng taong bayan, at wala nang mas mahalaga sa ating lahat kung hindi ang maging healthy, maging masigla, at hindi lamang para sa atin kundi pati para sa ating mga pamilya. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Tingnan natin yung nagpo-photo op sila. Si Marojas talaga nag-i-insert. Tingnan nyo. Thank you very much, Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. First, may we call on stage the PhilHealth officials and our distinguished cabinet secretaries to join the President. Araneta City and Care Center Clinic employees, please stand by for set 2. May pinag-usapan silang dalawa. Thank you. Please exit to your right. To your right. Kahit to your right, hindi maintindihan. Government official ba kayo? Exit to your right, sabi ng host. Hindi nyo alam nasan yung right? Up next, Araneta City and Care Center Clinic employees. You may now proceed on stage. Program beneficiaries, please stand by. Nasaan na ba si Marojas? Hinihintay ka namin. Parang ayaw umakyat ni Marojas eh. Nasaan na ba si Marojas? Nandun pala. Naki-insert Ayan. Marojas with Bongbong Marcos. Ayan. Thank you. Okay, thank you. So, yan po ang buong video na sa pagkikita nila ni Marojas at itong si Bongbong Marcos. Ay, alam naman natin, ang asawa ni Bongbong Marcos na si First Lady Liza Araneta Marcos, malapit yan sa mga Rojas, no? At ayan na nga, napatunayan natin dito sa launching of the PhilHealth's Yaman ng Kalusugan program na tinatawag nilang yakap. Mapapansin niyo na halos majority ng taong bayan ay parang isinusuka na po itong si Bongbong Marcos. Sorry for the harsh word, pero yun po talaga ang napapansin ko. I can speak for myself. Pero sa inyo, sa mga na-observe nyo, okay, kayo na ang humusga doon. Kasi sa nakikita ko, talagang worst na talaga
ang mga reaksyon ng mga Pilipino dito sa kanya. Maganda ba nitong, alam ko, si Bongbong Marcos, maganda ang kanyang layunin dito sa yakap program niya. Walang problema dyan. Maganda yung layunin mo dito. Pero sana naman, Mr. President, tutuhanin mo sana. Okay? Kasi, magmukha na naman tayong tanga dito na promise ka ng promise at hindi naman na nangyari ang mga pinagsasabi mo. Yung mga pinagsasabi mo kanina doon sa speech mo, maganda. Nauunawaan namin, maganda yung layunin ninyo. Pero ang tanong dito, masustain ba ninyo ito? Okay? Hindi ba puros na lang bula sa laway ang ating maririnig dito, pero in reality, on what's happening on the ground, talaga bang na-deliver nyo ang mga pinagsasabi ninyo? Yan ang malaking tanong. 'Di ba? So, hindi mo mapipilit ang taong bayan na gustuhin ka. Kasi, ikaw rin ang may kasalanan dito eh. Marami kang mga promises na nadismaya ang taong bayan. Okay? So, ako, sa totoo lang, I am praying and hoping na itong YAKA program ni Bongbong Marcos ay will be successful. Kasi para naman sa atin ito, di ba? Sa taong bayan. So, I am hoping, no? So, hopefully, Mr. President, wag mo nang, sitahin mo yung mga tao na gustong, pangingialaman itong budget ng PhilHealth. Sana naman. Kasi sinabi mo sa speech mo kanina na dati na itong programa na ito, pinalawak lang namin. Yan nasabi mo, di ba? This contradicts your what happened to PhilHealth. Paano mo ito mapapalawak na kinuha mo na malaking kinuha mo sa budget ng PhilHealth? Anong masasabi namin dito? You cannot blame us asking question na ano ba ito, Bongbong Marcos? Uutuhin mo na naman kami sa mga papalawakin namin? Di ba? Pasensya na, Mr. President, pero kailangan natin maging prangka sa iyo. Huwag mong sabihing palalawakin kung at the end of the day, binawasan nyo, kinuha nyo ang malaking budget ng PhilHealth. So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin tungkol dito. Ano masasabi nyo? Anong opinion nyo dito? Okay? So, usap-usap tayo sa comment section. Sa mga nanonood, please like and share this video. Like and share, guys, para kakalat itong video natin. Marami po ang for awareness sa mga nangyayari sa programa ng gobyerno. And guys, please subscribe this channel, Donmar TV, kasi libre lang pong mag-subscribe, libre lang, okay? Updated pa kayo sa mga balita, di ba? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.